nga po pala si Ivan. At ang kwento po na ikikwento ko ay ang kwentong pilit naming kinakalimutan. Kasama ko po dito ang nakakabata kong kapatid na si Denver. May isang abandonadong paaralan sa Quezon at ayon sa mga sabi-sabi ay matagal na daw itong isinara dahil sa isang sunog. Pero bawat mga tao na nakatira malapit doon ay pare-pareho lang ang sinasabi. Huwag daw kaming lalapit o papasok sa silid 5. Hindi pinansin yun ng kapatid ko na si Denver. Niyaya niya ako na puntahan daw namin yung paaralan. Noong una ay hindi pa ako pumayag. Pero noong tumagal ay nakumbinsi niya pa rin ako. Dala ang flashlight at cellphone ay nagpunta na kami doon sa lumang paaralan. Pagdating namin doon ay iba na ang nararamdaman ko. Pero andoon na kami at wala na itong atrasan pa. Pagpasok pa lang namin doon sa gusali ay may kakaibang lamig na kaming nararamdaman. At habang binabaybay namin ang daanan ay napansin ko na sobrang tahimik pala ng gusali. Sa bandang dulo ay naroon na ang pinto ng silid 5. Sa gilid ng pinto nito ay may nakasulat. Patuloy pa rin ang klase. Sa totoo lang, natakot ako sa nabasa ko kasi hindi ko alam kung may nagsulat lang noon or talagang may kakaiba sa loob. Kasi naaalala ko yung mga sinabi ng mga tao sa labas. Hindi nagpaawat si Denver at binuksan ang pinto. Pagbukas niya ay naamoy agad namin ang amoy sunog. Parang may bago lang na nasunog dito. Pagkapasok namin sa loob ay kusang sumara yung pinto at sa blackboard may lumilitaw na mga letra. Isa na lang ang kulang. Tapusin natin ang klase. May biglang lumabas na anino ng babae. Parang sunog ang katawan tapos walang boses. Pero noong unti-unting nakikita na namin ang muka niya ay parang pamilyar yung muka. Si Ma'am Lagrimas. Lumapit siya sabay umiiyak ng dugo nang may biglang nalaglag sa kisame. Isang lumang folder. Sa sobrang takot ko ay binasag ko ang bintana at kasabay nun ay kinuha ni Denver yung nahulog na folder sabay takbo at tumakas. Pag-uwi namin sa bahay ay binuksan ni Denver yung lumang folder at sa loob nito ay mayroong confession letter ng isang guro. Ang nakalagay, si Ma'am Lagrimas ay ginawang alay para sa paglilinis at ikakaganda ng paaralan. Kapalit ay 3 estudyante at isang inosinting guro. Simula noon ay gabi-gabi nang may lumalabas na sulat sa salamin ko. Ang sabi ay hindi pa daw tapos ang klase. Sobrang natatakot ako sa mga nangyayari. Pero naging curious lalo si Denver sa kung ano ba daw ang ibig sabihin ng letter. Kung totoo ba daw yun or kung hindi. Nagdesisyon si Denver na subukan daw naming alamin ang katotohanan. Dahil kung totoo daw yung nakasulat ay malamang yun daw yung dahilan kung bakit nandoon pa din si Ma'am Lagrimas sa silid 5. Nagsimula na ang paghahanap namin ng katotohanan ni Denver. Ang unang nilapitan namin ay ang lola namin na dating guro doon sa paaralan. Nang mabanggit namin ang pangalan ni Ma'am Lagrimas ay nanginginig si lola na sinabing, "Si Miss Lagrimas ay pinatay nila." Natahimik kami ni Denver dahil sa sinabi ni lola. Hindi kami makapaniwala at dahil doon parang mas naging curious kami ni Denver.
Kasunod noon ay pumunta kami sa Municipal Records at doon ay natuklasan namin ang faculty list. Ang nakasaad, si Ginang Villarmino ang principal, si Sir Tuazon ay ang guidance, si Miss Dularte history teacher, si Sir Fuentabella ay science teacher at si Ma'am Lagrimas ay English teacher. At dahil doon, parang meron na kaming lead sa kung ano ang gagawin namin. Sa isang lumang dokumento, may isang sulat kamay. Ang sabi, 4 ang kailangan, 3 estudyante at 1 dalisay. Kailangan ng sakripisyo kada dekada. At ngayon ay 10 taon na simula nung nangyari ang sunog at bumabalik si Ma'am Lagrimas. Kasabay nun ay isa-isang nawawala o nababaliw ang mga guro na nakasulat sa faculty list. Si Ginang Villarmino na lang ang natitira. At sa isip namin ni Denver ay siya ang guro at siya rin siguro ang pinuno ng kulto. Pumunta kami sa bahay ni Ginang Villarmino. Sobrang malayo. Nang makarating kami ay nakita namin ang isang bahay doon sa may burol. Sobrang tahimik at sobrang lamig. Pagkakita pa lang ni Ginang Villarmino sa amin ay sinabi niya agad, "Si Miss Lagrimas, bumabalik na naman, di ba?" Tinanong namin siya kung bakit nila isinakripisyo si Ma'am. Ang sagot niya, para daw sa kapayapaan. 4 na alay kada 10 taon. Kung hindi, ay may mas malalang mangyayari. Habang sinasabi ni Ginang Villarmino yun, ay biglang namatay ang ilaw at may biglang naaamoy kaming parang nasusunog. Sa dilim ay may unti-unti kaming nakikita. Si Miss Lagrimas habang umiiyak ng dugo. "Hindi ako pumayag. Kayo ang pumatay sa akin at sa mga estudyante ko," bulong niya. Lumitaw rin ang 3 estudyanteng multo ni Miss Lagrimas. Hinatulan nila si Ginang Villarmino. Dahan-dahan siyang nilalapitan ng mga multo at sa isang iglap ay natabunan siya ng anino ng apoy. Yan lang yung huling naalala namin ni Denver pagkatapos maglaho ni Ginang Villarmino. Kasi pagdilat namin ay umaga na. Wala na ang bahay ni Ginang Villarmino. Pati si Ginang Villarmino ay wala na rin. Kasabay niyang nawala ang lahat ng mga multo, pati si Miss Lagrimas. Ang silid 5 naman ay burado na. Nawala yung sign ng silid 5. Parang wala talagang natirang silid 5 sa sunog. Pero nung pinuntahan namin ni Denver yung classroom ay may nakasulat sa blackboard, "Salamat Ivan at Denver. Binigyan nyo ng katahimikan ang kaluluwa ko at ng mga estudyante ko. At dahil doon ay masasabi kong tapos na ang klase. Miss Lagrimas." Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ikukwento ko ay tungkol sa karanasan ng 2 magkaibigan noong sila ay naging college student. High school pa lang ay magkaibigan na sila Rex at Roland. Pareho silang nangarap na makapag-aral sa isang kilalang unibersidad. Nang dumating ang araw ng paglabas ng resulta ng kanilang entrance exam, ay pareho silang pumasa. At dahil dito ay mas lalo pa silang sumaya dahil sabay na nilang haharapin ang panibagong yugto ng kanilang buhay bilang mga college student. Dumating ang unang araw ng klase na puno ng pananabik. Maaga silang dumating sa campus upang hanapin ang kanilang mga silid
at makilala ang kanilang mga bagong kaklase. Lumipas ang ilang oras ay natapos din nila ang pag-aayos ng kanilang mga schedule, pag-attend sa orientation at sa paglilibot sa malawak na universidad. Pagsapit ng alas 8 ng gabi ay natapos ang kanilang huling klase. At dahil hindi pa nila gustong umuwi ay nagdesisyon sila na kilalanin muna ang kanilang bagong paaralan. Napagpasyahan ng dalawa na manatili muna sa loob ng campus. Sobrang tahimik na ng paligid dahil karamihan sa mga estudyante ay nakauwi na. Ang dating maingay na universidad ay napalitan ng katahimikan habang unti-unting lumalalim ang gabi. Habang nagpapahinga sila sa isang bangko malapit sa lumang gusali, nakilala nila ang isang working student na nagngangalang Jojo. Bukod sa pag-aaral ay tumutulong din ito sa maintenance department tuwing gabi. Mahigit kalahating oras silang nagkwentuhan tungkol sa buhay kolehiyo. Marami silang natutunang payo mula kay Jojo. Ngunit bago pa sila maghiwalay ay nagbago ang ekspresyon nito. Bigla itong naging seryoso at nagbigay ng isang babala. Ayon sa kanya, mas mabuting umuwi na agad pagkatapos ng kanilang klase, lalo na kung aabutin sila ng alas 8 o alas 9 ng gabi. Hindi na ipinaliwanag ni Jojo ang dahilan ng kanyang babala. Matapos sabihin iyon ay agad na itong nagpatuloy sa kanyang trabaho at iniwan ang dalawang magkaibigan na puno ng tanong. Habang pauwi sa kanilang tinutuluyan, hindi na naalis sa isipan ni Rex ang sinabi ni Jojo. Sa halip na matakot, lalo lamang siyang naging mausisa. Pakiramdam niya ay may malaking lihim na itinatago ang universidad. Kinabukasan ay napagdesisyonan ni Rex na magdala ng malakas na flashlight at hingkayatin si Roland na manatili sa campus pagkatapos ng kanilang klase upang alamin kung ano ang tunay na dahilan ng babala ni Jojo. Kinabukasan, habang papunta sa universidad, sinubukan ni Roland na kumbinsihin si Rex na huwag nang ituloy ang balak nilang mag-imbestiga. Hindi mawala ang masamang kutob niya mula nang marinig nila ang babala ni Jojo noong nakaraang gabi. Pakiramdam niya ay may dahilan kung bakit ganoon na lamang kaseryoso ang working student na iyon. Ngunit habang paulit-ulit siyang nagpapaalala, lalo lamang naging determinado si Rex. Para rito, ang lahat ng nangyari ay isang simpleng misteryo na maaari nilang masagot kung magkakaroon lamang sila ng lakas ng loob na maglibot sa lumang gusali kapag wala ng tao. Lumipas ang buong araw na tila walang nangyari. Pagsapit ng alas 8 ng gabi ay natapos ang huli nilang subject. Sa halip na umuwi ay naghintay muna sila na tuluyang maubos ang mga estudyante sa loob ng campus. Umaasa rin sila na muling makita si Jojo upang yayain itong sumama sa kanila. Ngunit kahit saan sila tumingin ay hindi nila ito makita-kita. Nang tuluyan ng tumahimik ang buong universidad, ay nagsimula na silang maglakad patungo sa lumang gusali. Habang papalapit sila sa pangunahing hagdanan, naisip ni Roland na malamang ay hindi rin sila makakapasok dahil tiyak na nakalak ang lahat ng daanan.
Iyon ang inaasahan niya dahil malinaw niyang naaalala na noong nakaraang gabi ay sarado ang bawat gate ng hagdanan ng pauwi na sila. Ngunit nung pagdating nila roon ay natigilan siya. Nakabukas ang bakal na gate. Unti-unti siyang nilamig habang nakatitig dito. Hindi niya maipaliwanag kung bakit bukas ito. Gayong sigurado siyang nakalak iyon noong nakaraang gabi. Muli niyang pinilit si Rex na umatras na lamang habang may pagkakataon pa. Ngunit hindi na nakinig si Rex. Bit-bit ang flashlight, mabilis itong nagsimulang umakyat sa hagdan. Wala nang nagawa si Roland kundi ang sumunod kahit mabigat na ang kanyang pakiramdam. Diretso silang nagtungo sa ikatlong palapag. Ayon kay Rex, mas mabuting doon sila magsimula upang pababa na lamang ang kanilang pag-iikot. Tahimik ang buong palapag. Tanging tunog lamang ng kanilang mga hakbang ang maririnig sa mahabang pasilyo. Sinubukan nilang buksan ang unang silid. Pareho silang nagulat nang bumukas agad ang pinto. Hindi ito nakalak. Lalong nagtaka si Roland dahil kahit luma na ang gusali ay ginagamit pa rin ang ilan sa mga silid nito para sa klase. Walang dahilan upang iwang bukas ang mga ito sa ganoong oras. Habang iniilawan ni Rex ang loob ng silid, napansin niya ang isang lumang walis na nakasandal sa sulok. Napaisip siya na baka naroon lamang si Jojo at naglilinis ng mga silid. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Roland. Kung naroon nga si Jojo, marahil ay wala naman silang dapat ikatakot. Nagpatuloy silang maglibot. Isa-isa nilang sinilip ang bawat classroom. Lahat ng pinto ay bukas. Lahat. Habang papalapit sila sa pinakahuling silid sa ikatlong palapag, lalo lamang lumalim ang pagtataka ni Roland. Hindi na normal ang kanilang nakikita. Ang iba sa mga silid ay matagal nang hindi ginagamit. Ngunit maging ang mga iyon ay nakabukas rin. Biglang tinawag siya ni Rex. Paglingon niya ay nanigas ito sa kinatatayuan. May itinuturo ito sa loob ng huling classroom. Dahan-dahang sinundan ni Roland ang direksyon ng flashlight. At sa sandaling makita niya iyon, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nakasandal sa pinakadulong sulok ng silid ang eksaktong parehong walis na nakita nila kanina sa unang classroom. Parehong-pareho ang kupas nitong hawakan. Parehong-pareho ang pagkakapwesto. Imposibleng makarating iyon doon nang hindi nila napapansin. Hindi na nagdalawang isip pa ang dalawa. Halos magkandara pa silang tumakbo palabas ng silid at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Pagdating nila sa ikalawang palapag at halos marating na nila ang hagdan pababa sa unang palapag, ay biglang may malakas na tumama sa likod ni Rex. Napahinto ito at paglingon niya ay halos mawalan siya ng hininga. Ang parehong lumang walis ay nakahandusay sa sahig sa likod niya. Parang may kung sinong nagtapon nito sa kanya. Hindi na nila hinintay ang anumang maaaring sumunod. Buong bilis silang tumakbo palabas ng gusali hanggang makarating sa bahagi ng campus na maliwanag dahil sa mga ilaw. Doon sila napansin ng gwardya. Halos hindi sila makapagsalita dahil sa sobrang hingal at takot. Nang makabawi sila ng kaunti, ikinuwento nila ang lahat ng kanilang nakita. Sa halip na pagalitan sila,
ay napansin nilang nagbago ang ekspresyon ng gwardiya. Nagulat ito. Ayon sa kanya, imposible ang sinasabi nilang nangyari. Matagal nang nakalak ang buong ikatlong palapag ng lumang gusali at wala ni isang empleyado ang may pahintulot na buksan iyon tuwing gabi. Parang tumigil ang mundo ni na Rex at Roland. Kung ganoon, saan sila nanggaling at bakit nakapasok sila roon? Habang naglalakad palabas ng campus, naalala ni Rex si Jojo. Nagtaka siya kung bakit hindi nito ipinakita ang sarili noong gabing iyon. Pagkarinig pa lamang ng pangalan ni Jojo ay biglang namutla ang gwardiya. Doon nito ibinahagi ang isang lihim na matagal nang hindi pinag-uusapan sa universidad. Pinsan pala nito si Jojo. Masayang masaya raw siya noong makapasok ito sa universidad dahil siya mismo ang tumulong upang matanggap ito bilang working student dahil matagal na siyang nagtatrabaho bilang gwardiya sa paaralan. Ngunit hindi nagtagal ang lahat. Isang madaling araw, natagpuan na lamang ang walang buhay na katawan ni Jojo sa tabi ng lumang gusali. Walang nakakita sa tunay na nangyari. Walang nakakaalam kung nahulog ba ito mula sa ikatlong palapag. May nagtulak ba rito o may iba pang bagay na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nanatiling misteryo ang lahat. Mula noon, wala nang gustong magpalipas ng gabi malapit sa lumang gusali. Tahimik lamang na naglakad pa uwi sina Rex at Roland. Unti-unti nilang pinagdurugtong ang lahat ng pangyayaring naranasan nila. Ang babala ni Jojo, ang mga nakabukas na silid, ang ikatlong palapag na sinasabing matagal nang nakalak at ang lumang walis na tila palaging nauuna sa kanila saan man sila magpunta. Marahil ay si Jojo ang nagbabala sa kanila. Marahil ay sinusubukan lamang nitong ilayo sila sa lugar kung saan siya huling nakita. O marahil may isang bagay sa ikatlong palapag na hindi kailanman nakalabas at si Jojo lamang ang huling taong nakakita rito. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam sa tunay na nangyari noong gabi na nawala ang kanyang buhay. Maliban na lang kay Jojo mismo. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ikukwento ko ay ang kwento ni Dixon noong maghiwalay sila ng kanyang ex-girlfriend na si Hannah. Noong college pa lang ako, naging kami ni Hannah. Mahigit 2 taon din ang relasyon namin. Akala ko siya na talaga ang makakasama ko habang buhay. Pero habang tumatagal, napapansin kong sobra ang pagiging possessive niya. Ayaw niyang may kausap akong ibang babae, kahit kaklase lang. Kahit sariling pinsan ko ay pinagsisilosan niya. Sinubukan kong intindihin siya, pero dumating sa punto na halos wala na akong kalayaan. Kaya isang araw ay nakipaghiwalay na ako. Hindi niya iyon matanggap at araw-araw siyang nagme-message sa akin. At kapag hindi ako sumagot ay tatawag siya ng paulit-ulit. Minsan, pagising ko, mahigit 50 missed calls na ang naghihintay sa akin. Kalaunan, nagsimula na rin siyang pumunta sa bahay namin. Tahimik lang siyang nakatayo sa labas ng gate habang nakatitig sa bintana ng kwarto ko. Hindi ko na iyon pinansin.
At makalipas ang ilang buwan, nagkaroon ako ng bagong girlfriend na si Kate. Akala ko noon ay tapos na ang lahat. Pero isang gabi habang naghahatid ako kay Kate pauwi ay may napansin kaming babaeng nakatayo sa kabilang kalsada. Nakayuko lang siya habang hawak ang payong. Pagdaan namin sa may poste, saka namin nakita ang mukha niya. Si Hana. Ngumingiti lang siya habang nakatingin sa amin. Kinabukasan, nakatanggap si Kate ng anonymous na mensahe. Ang sabi ay layuan mo siya, akin lang siya. Mula noon, sunod-sunod na ang mga nangyayari. May mga litrato kaming dalawa ni Kate na ipinapadala sa amin kahit wala namang ibang tao nung oras na yon. May mga bulaklak na iniiwan sa bahay ko at wala namang mga pangalan. Isang gabi, nagdesisyon akong puntahan si Hana para kausapin siya ng maayos. Pero nang makarating ako sa bahay nila ay nagulat ang nanay niya nang makita ako. Ang sabi nito kung bakit daw ako nandoon. Ang sinabi ko naman ay gusto ko sanang makausap si Hana. Biglang nanlaki ang mata ng nanay niya. Napatanong siya kung ano ang sinasabi ko. Sinabi niya na matagal nang patay si Hana. Parang huminto ang mundo ko. Ayon sa kanya, 3 buwan matapos kaming maghiwalay ay naaksidente si Hana habang pauwi. Hindi na raw ito umabot ng buhay sa ospital. Idinagdag pa ng nanay niya na ang pangalan ko daw ang paulit-ulit na sinasabi ni Hana bago siya mawala. Hindi ko na alam kung paano ako nakauwi sa gabing yon. Pero pagdating ko sa bahay, may isang maliit na kahon sa harap ng pinto. Nanginginig kong binuksan iyon. At sa loob, naroon ang lumang picture naming dalawa. Sa likod nito, may sulat na bagong-bago pa ang tinta. Ang sabi, kahit patay na ako, hindi pa rin kita kayang pakawalan. Mula noon, hindi na muling nakita si Kate. At hanggang ngayon, tuwing madaling araw, may naririnig pa rin akong mahinang katok sa bintana ng kwarto ko. 3 mahinang katok. At kapag sumilip ako, nakikita ko nakatayo si Hana sa labas. Nakangiti, parang hinihintay niya ang araw na sumama na rin ako sa kanya. Ang kwentong ikikwento ko ngayon ay ang kwento ni Mara noong naghiwalay sila ng boyfriend niyang si Jet. Noong araw na nakipaghiwalay ako kay Jet ay akala ko matatapos na ang lahat. Hindi naging madali ang relasyon namin. Sa umpisa ay mabait siya, maalaga at halos wala akong mahanap na mali sa kanya. Pero habang tumatagal ay napansin kong hindi niya kayang tanggapin ang mga desisyon ko. Kagaya na lang kapag gusto kong mapag-isa. Pero palagi siyang naghahanap ng paraan para mapuntahan ako. Kaya dumating ako sa puntong pinili kong tapusin na lang ang relasyon namin. Akala ko matatanggap niya iyon, pero nagkamali ako. Pagkalipas ng ilang linggo ay palagi ko na lang siyang nakikita sa iba't ibang lugar. Sa grocery, sa coffee shop at sa terminal. Minsan pa nga sa labas pa mismo ng opisina ko. Hindi niya ako kinakausap at hindi rin siya lumalapit. Nakatingin lang siya sa direksyon ko bago tuluyang umaalis. Sinubukan kong isipin na baka nagkataon lang, pero
habang lumilipas ang mga araw, mas madalas ko na siyang nakikita. Isang gabi habang pauwi ako galing trabaho ay napansin kong may lalaking nakatayo sa kabilang kalsada. Nakilala ko agad ang tindig niya. Si Jet. Wala siyang ginawa at tahimik lang siyang nakatingin sa akin. At nang mapansin niyang nakita ko siya, ay mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Hindi ako mapakali buong gabi at nagsimula na akong matulog nang nakasindi ang ilaw. Palagi kong tinitingnan ang bintana bago matulog dahil pakiramdam ko may nagmamasid sa akin. Ilang araw ang lumipas, nalaman kong may bago na siyang girlfriend at ang hindi ko maintindihan ay kung may iba na pala siya, bakit hindi pa rin niya ako tinatantanan. Minsan naisip ko na baka gusto lang niyang ipakitang masaya na siya o baka gusto niya akong pagsilusin. Pinilit kong wag na siyang isipin. Pero sa tuwing lalabas ako ng bahay ay palagi ko siyang nakikita. Isang umaga ay may natanggap akong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang sabi, pwede ba tayong mag-usap? Wala namang pangalan pero alam ko kung sino iyon. Hindi ko na nireplyan dahil ayoko nang bumalik sa dati. Lumipas ang ilang linggo, nalaman kong nakipaghiwalay siya sa bago niyang girlfriend. Hindi ko alam ang dahilan at wala rin akong planong alamin pa. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Pero makalipas lang ang ilang buwan, may bago na naman siyang kasama at doon nagsimulang bumalik ang takot ko. Pakiramdam ko kahit sino ang makarelasyon niya, hindi niya ako nakakalimutan. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko naman siya ginagawa ng masama. Minsan na lang ay naiisip ko, bakit pa niya ako sinusundan? Isang gabi habang nasa bahay ako ay may malakas na katok sa pinto. Kinabahan ako at pagtingin ko sa peephole, 2 pulis ang nakatayo sa labas. Binuksan ko ang pinto. Tinanong nila ako kung ako ba raw si Mara. Sinabi nila na kailangan nila akong isama. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi nila. May inilabas silang search warrant. Pagpasok nila sa apartment ko ay dumiretso sila sa silid na matagal ko nang hindi pinapapasukan ng ibang tao. Hindi ko sila napigilan at pagbukas nila ng pinto ay tumambad ang buong dingding na puno ng litrato ni Jet. May mga larawan niya habang papasok sa trabaho, habang namimili at habang kumakain. May mga larawan din ng mga bawat babaeng naging malapit sa kanya. Sa gilid ng bawat litrato ay may nakasulat na petsa, oras at lugar. May malaking mapa rin ng lungsod. Nakatusok ang iba't ibang pulang pin at may mga rotang nakaguhit gamit ang pulang marker. Isang pulis ang dahan-dahang nagbukas ng notebook na nasa mesa. Tahimik ang buong kwarto. Isa-isa niyang binasa ang laman nito. 6:45 AM, umalis ng bahay. 7:30 AM, bumili ng kape. 8:10 PM, kasama ang bagong babae. At 12:15 AM, umuwi. Araw-araw, walang palya, mahigit 8 buwan. Napayuko ako at hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang reaksyon nila. Mahal ko lang naman si Jet at ayokong mapahamak siya. Biglang nagsalita ang isang pulis.
si Jet daw ang nag-report. Napatingin ako sa kanya at dagdag niya, nakailang beses raw na nag-report si Jet na may babaeng sumusunod sa kanya. Nanahimik ako dahil hindi iyon posible. Ako ang sinusundan niya at ako ang palaging nakakakita sa kanya. Unti-unti kong inalala ang bawat pagkakataong nakasalubong ko siya. Ang grocery, ang coffee shop, ang terminal, ang opisina. Lahat pala ng lugar na iyon ay ang usual na pinupuntahan ni Jet. At ako ang laging nag-aabang sa kanya doon. Napatingin ako sa dingding at napangiti na lang ako. Hindi nila naiintindihan. Mahina kong bulong habang hinahawakan ang isa sa mga litrato niya. Dahil kapag mahal mo ang isang tao, natural lang na gusto mo siyang makita. Tahimik na nagkatinginan ang dalawang pulis at habang unti-unti nilang isinusuot sa akin ang posas ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ako ang tinatawag nilang obses. Habang isinasakay na ako ng mga pulis sa sasakyan, nakita ko si Jet sa kabilang kalsada. May takot sa mga mata niya. Napangiti na lamang ako. Hindi dahil galit ako sa kanya at hindi din dahil gusto kong magiganti, kundi dahil alam ko sa sarili ko na kahit ikulong nila ako, wala pa ring ibang babae ang mas makakakilala sa kanya ng kagaya ko. Muahahaha.